Assalamualaikum and good day everyone. Today I will discuss the OSI model or Open Systems Interconnection Model. So, what is the OSI model? Ang OSI model or Interconnection Model ay isang conceptual model na ginagamit para maintindihan kung paano nagko-communicate ang mga devices sa isang network. Isa itong framework na may 7 layer na nag-explain ng bawat step ng data communications. Sa pamamagitan ng OSI model, mas nagiging malinaw kung paano dumadaan ang data mula sa isang device papunta sa ibang device. Ito ay nagsisilbing guide para sa pag-aaral ng pag-design at pag-troubleshoot ng computer network. Next, why is the OSI model important? Mahalaga ang OSI model sa network and communications dahil nagbibigay ito ng standard reference para sa network design at troubleshooting kapag may problema sa network. Mas madaling ma-identify ng network engineers kung saang layer nanggagaling ang issue. Nakakatulong din ito para mag-work together ang devices kahit galing sila sa different vendors. Ginagamit din ang OSI model sa teaching and learning dahil mas napapadali ang pag-explain ng network concepts. Next is, how does the OSI model work? Gumagana ang OSI model sa pamamagitan ng pagdaan ng data sa 7 layers. Kapag nagpapadala ng data, ito ay dumadaan mula sa layer 7 pababa hanggang layer 1. Kapag tumatanggap naman ng data, ito ay umaakyat mula sa layer 1 pabalik sa layer 7. Bawat layer ay may specific task bago ipasa na ang data sa susunod na layer. Ang 7 layers ay application, presentation, session, transport, network, data link at physical. Ang application layer ang ginagamit ng user tulad ng web browsers at email. Ang presentation layer ang nag-handle ng data formatting at encryption. Ang session layer ang nagmamanage ng connection between devices. Ang transport layer ang responsible sa data delivery at error checking. Ang network layer ang nag-handle ng routing ng data. Ang data link layer ang nagmamanage ng physical addressing at error detection. At ang physical layer ang responsible sa actual transmission ng data ng cables at signals. Next, real-world applications of the OSI model. Makikita ang OSI model sa mga real-world applications, lalo na sa network troubleshooting. Example, kung walang internet connection, pwedeng ang problema ay nasa physical layer, tulad ng sira ng cable. Ginagamit din ito sa internet communication, tulad ng web browsing, emails at file transfers. Mahalaga rin ang OSI model sa pag-configure ng routers, switches at firewalls, pati na rin sa cybersecurity analysis. Kung mabagal ang internet, usually chine-check ng technician ang transport o network layer. Next is advantage and challenges of the OSI model. Maraming advantage ang OSI model. Una, madali itong intindihin at matutunan, lalo na para sa mga beginners. Pangalawa, nakakatulong ito sa systematic troubleshooting ng network problems. Pangatlo, pinapadali nito ang interoperability o ang pag-work together ng iba't ibang systems. Pero may challenges din ang OSI model. Mostly, ito ay theoretical model lamang at hindi laging sinusunod sa actual network setup. Mas complex din ito kumpara sa TCP/IP model. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang OSI model bilang foundation ng networking.
Ang mga impormasyong ginamit sa presentation na ito ay mula sa mga sumusunod na reference: Data Communication and Networking by B. Rose Forozan, Computer Networks by Andrew Tanimbaum, Cisco Networking Academy Materials, at online resources tulad ng Geeks for Geeks at Tutorials Point. Ang mga reference nito ay ginamit bilang guide sa pag-explain ng OSI model at mga function nito. Sa kabuuan, ang OSI model ay mahalagang framework na tumutulong sa atin na maintindihan ang network communication. Ito ay nagsisilbing guide sa pag-aaral at troubleshooting ng computer networks. Maraming salamat po.